Inaalis na yan eh. Alright? So, ito naman, pag-usapan natin. DDS Senators, mga kababayan, mga ka-GP Natics, binalaan po ni Senate President Cheese Escudero. Alam naman po natin, mga ka-GP Natics, na itong si Bato, si Robin Padilla, si Bongo, isama na natin si Amy Marcos, at yung mga nagkukunwari na hindi kampi kay Duterte, pero alam naman natin kakampi ni Duterte. Dahil nga si Inday Sara ay mai-impeach, alam natin yung proseso, di ba? Kapag nakuha na yung 1/3 na boto dyan sa Kongreso, matik yan, dediretso na doon sa Senado. At magiging parang hukom itong mga ito, yung mga Senado. Sila ngayon ang magpe-preside. Pero ang pinakapinuno pa rin nila ang Chief of Justice, mga kababayan. Pero itong mga to, sila yung tatayong mga mga council, 'di ba? Ang problema, sabi ni Cheese Escudero sa kanila, hoy, calls for impartiality amid impeachment filing against Sara. Senate President Cheese Escudero emphasized the importance of impartiality in focusing on legislative work following the filing and endorsement of an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in the House of Representatives. In the statement Tuesday, December 3, Escudero urged his Senate colleagues to refrain from making public comments. Patay, mga kababayan. Iwas-iwasan daw, tigilan ang pagsasalita or pagbibigay ng public comments about the allegations outlined in the impeachment complaint. Naku ba to? Parang kanina lang ata, nakita ko na naman na nagbigay ka ng pero once na nagsimula na, kasi wala pa naman so far eh, kaya siguro nakakapagsalita pa yan. Pero pagdating ng oras, mga kababayan, si Bato, magmumukhang buhangin yan. Di ba? Hindi sila pwede basta-basta na magsasalita tungkol po sa pangyayari, tungkol dyan, kasi mabibigyan po ng tawag dito, magiging partisan sila. Alam naman natin kay Sara sila sa mga Duterte sila He stressed that impartiality is essential, should the Senate act as an impeachment court. Sila na kasi magiging impeachment court. As any perception of bias could undermine the process integrity and erode public trust in the institution. Correct. Tama yun. Kayo ang masisira. Kaya Jesus Cordero, we vouch on you na hindi mo papayagan na yung mga senador mo, yung 3 itlog, 3 bugok, ay magbida-bida. Diba? Mihiyo pasikat in aid of re-election. Bato. While impeachment is often described as the political exercise, it is crucial that members of the Senate approach it with the impartiality and objectivity demanded of us. We must remain steadfast in upholding the principle of justice and fairness, ensuring that every step of the process adheres to the rule of the law. Escudero acknowledged the divisive nature of impeachment proceedings but urged lawmakers to prioritize urgently legislative work and address pressing national issues. Correct, mga kababayan? Dito rin masusubok itong mga ito. Tunay ba ang pagmamahal nyo sa bayan or para sa ilang tao lang? Tunay ba ang pagmamahal nyo sa Pilipinas o para sa mga Duterte lang? Diba? Mga ka-GP Natics, tandaan ninyo, hawak namin ang re-election ninyo. It could be possible kasi mga ka-GP Natics, no? Itong mga ito, pwedeng mahilot to in aid of re-election. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina Alam natin mga Duterte itong mga ito. Pero nakita nyo naman nung nagkaroon ng sigalot, 'di ba? Napalitan itong si Mig Subiri. Kumambi sila kay Jesus Cordero. 'Di ba?
Para ano? Para makakuha sila ng posisyon. Anong nangyari kay Tolentino? Oh, 'di ba? Naging ano siya, nagkaroon ng pwesto. Etong sila Bato, mga kababayan, si Padilla, si Bongo, iisa yung galaw nila. Bumoto sila kay Escudero. Mayroon pang payakap-yakap si Bato doon sa misis ni Mig Subiri. Yung pala, mga kababayan, ipinagmalaki pa ni Subiri, wag kang mag-alala, Senador Bato. Ikakampanya kita sa buong Mindanao. Sa'yo lang talaga ako sumasaludo dahil meron kang bayag. Meron kang, ano ba sabi niya, mga kababayan? Meron daw siyang paninindigan. Yun pala. Inisahan ka lang. May payakap-yakap pa. Pero ang mukha, mga ka-JP Natics, nakatawa. Naisahan kita sa biri. Di ba? Hindi, no vote tayo sa kanila. Alam natin yan. Pero, ito mga to, it could be possible, mga ka-JP Natics, na bumaliktad. Kung nagawa nga nila na bumaliktad nung Chis Escudero ang magiging Senate President, kaya rin nilang bumaliktad in aid of re-election. Di ba? Kaya rin nilang bumoto against Sara Duterte para po ma-re-elect ang mga ito. Hindi natin alam. Oh. JC Lopez, ghost pala yung Mary Grace Piatos, Sir GP. Opo, ghost. Wala pong katawan, no flesh at all. Diba? Sabi ni Ricky Panid, katuwiran nila, puro mali lahat ng sinasabi ni Sara mula noon, baliktad. Pure mali. Kimal Utit, mga DDSI financer ng mga Chinese na nasa Pogo sa Shabu, syndicate at sa mga Chinese na nasa West Philippine Sea. Gideon Ray Bawigan, bato protector ng katiwalian, utak ka niya drugs. Hoy, wala naman tayong katibayan doon, mga ka-GP Natics. Ang alam lang natin, ang katibayan natin dito, yung isinisinungaling nila na wala daw, tawag dito, wala daw reward system, pero sila mismo, sa bibig nila, under oath, mayroong reward system. Diba? Sabi ni Alice Serona, kaya mga guys, ang senador na di magpabor sa impeachment ni BP Sara, alam nyo na ang kalaban nila sa next election. Hindi, mag-aalangan yung mga yan na magpakita ng simpatya kay Sara Duterte kasi gusto nila manalo sila. Pito yan. Pito yung re-electionist dyan, plus 3 yung DDS supporter, mga ka-GP Natics. At least dito, si Chis Escudero, nagsasalita na kaagad. Kumbaga, binalaan niya na itong mga senador na to, subukan nyo lang. May kalalagyan kayo. Parang ganun eh. Di ba? Malapit nang mabalot sa bakal si Bato. Ma'am Griselda, pare, shoutout sa'yo. Ma'am Josie, good evening, Ilo GP. Long time no hear. Ikaw lang po yung laging wala. Ramil Asibuche, dati natutuwa ako pag nakikita ko ang mga Duterte. Ngayon, nasusuklam na ako sa pagmumukha nila. Lahat sila, kasuklam-suklam na sila. Correct, mga ka-GP Natics. Hindi na kasi katuwa-tuwa yung kanilang ginagawa. Kasi, sabi ko nga, kapag pinabayaan natin ang mga ito, gagayahin ito, magiging president ito, at wala na pong gagalang sa batas natin, wala na pong gagalang sa presidente natin, at wala nang gagalang sa administrasyon natin. Diba? Sabi ni Tone Naenyo, tama ba? Take care, San Lima. Send De Lima, praying for you and Philippine government. Thank you so much. Alright, mga kababayan, ano masasabi nyo dito, no? Si Chis Escudero, talagang vocal magsalita. Hindi, parang tingin ko hindi talaga kayang pumorma nila Bato. Kahit nung diba, nung si Bato de la Rosa ay gusto niyang mag-hearing parallel to the Quadcom, hindi rin siya pinayagan. Instead, pinahawakan sa Blue Ribbon Committee ni Coco Pimentel. At least, kahit pa paano, mga kababayan, hindi po sila
nag-take over. 'Di ba? Hindi nila pamunuan na fully yung hearing po na nangyari doon sa Senado. Parang tingin ko talaga, magkaiba itong si Chis Escudero at itong si Mig Zubiri when it comes to the leadership. Kasi may initiative itong si Chis Escudero. Diba? Unlike kay Mig Zubiri, mga kababayan, namamangka sa dalawang ilog. Diba? Etong si Chis Escudero, may initiative siya sa mga bagay-bagay na hindi nyo dapat tingnan yung tao na kakampi nyo, hindi nyo dapat tingnan na kalaban nyo. Tingnan nyo ito because ito ang mandato ng batas, ito ang pinagagawa sa atin, at ito ay tungkulin natin na dapat gampanan. May nag-file ng case or impeachment case against doon sa kaalyado nyo, hindi nyo pwedeng ipakita na kaalyado nyo yan. Dapat maging, magkaroon kayo ng impartiality, di ba? Magkaroon kayo ng patas na pagtingin. Hindi kayo pwedeng tumingin sa one-sided lang or one side lang. Thank you so much, Mama Criselda Parea, sa pag-share ng blessing. Oh. Ramila Sibucho, kung mahal natin ang Pilipinas, huwag iboboto ang mga senador na papabor sa pinakawalang kwentang BP. Sabi ko nga kauna-unahan yan na BP na may impeach. Magandang gabi, Idol. Kalugin ninyo ang mga ulo ninyo, Batur, Robin at Go. At least tayong lahat, mga ka-GP Natics, alam na natin, dahil sa social media, nababasa na natin sino ang mga tunay nating kakampi. 'Di ba? Sino yung mga tao na may utak, sino yung mga tao na dapat pang i-re-elect natin, at sino ang mga dapat ibasura at ilagay na natin sa inidoro. When mo vlog, fair and just, correct? 'Di ba? Opo, wala po akong kwenta pero nandito po kayo nanonood. Jaya, shoutout sa'yo ha. Wala daw akong kwenta pero nandito kayo nanonood. Yan ang walang kwenta, pinanonood ninyo, di ba? Ninita Umali, good evening GP, shoutout po sa inyo. At pag-usapan naman natin, mga kababayan, etong si Harry Roque. Naku po,